Kailan ka pa mag-e-execute sa totoong laban ng buhay? Umpisahan mo na ang pangarap mo or lakbayin ang mundo ng pagnenegosyo. Trabaho tayo. Bawal maging tamad, takot, pangamba, pagkalugi. Isa lang yan sa mga dahilan bakit hanggang ngayon hindi mo pa naumpisahan. Tama ako, di ba? Yeah, what's up guys? Kamusta kabayan? Ako nga pala ulit si Johnson, isang caregiver dito sa Israel at isa namang entrepreneur sa Pinas. Bago ang lahat, may kukwento muna ako sa inyo. Lumipas ang mahigit 10 taon kasama yung pamamalagi ko sa Saudi noong taong 2012. Puro na lang plano ang naiisip kong mag-umpisa ng negosyo. Katulad nyo, mahina din ang loob ko, mahiyain, at syempre, takot matalo dahil sayang ang matagal na pinag-ipunan mo sa pag-abroad kung ito'y malulugi lang sa isang iglap. Pero, ano nga ba ang nag-udyok sa akin para pasukin ang entrepreneurship habang andito ako sa Israel? Madami nga kahaka sa aking pag-iisip kung kaya ko nga bang umpisahan. Pero ito lang yung pinanghawakan ko. Mag-e-execute na ako bago pa ako magsisi. Yan ang sinasabi ko sa sarili ko paulit-ulit habang kinukumbinsi ko ang aking asawa at ang aking nanay dahil siya yung magmamanage doon sa Pinas. Ayaw ko na kasing maulit yung mga panahong nasa Saudi pa ako na walang nangyari, sayang yung panahon na pinamalagi ko doon. Oo, nakapagpundar naman ng bahay pero hindi pa rin ito natapos. After nung umuwi ako nung 2018 sa Pilipinas, nag-aral ako ng caregiving. Kasi sabi ko sa sarili ko, mag-abroad pa ako para makapag-umpisa ulit. Kaya after pandemic, nag-apply na ulit ako ng trabaho abroad para makapag-ipon at pasukin na ang mundo ng pagnenegosyo. Fast forward tayo. Ngayon, andito ako sa Israel. Sa halos 2 taong pamamalagi ko dito, inumpisahan ko ng mag-execute. Una, kumuha muna ako ng food franchising. Pero bakit nga ba food franchising yung kinuha ko at hindi yung gumawa ng sariling produkto? At ito na rin yung naging training ground ko sa pagnenegosyo. Pero hindi din nagtagal. Masaklap na pagkalugi din ang nangyari sa unang negosyo. Yan ang naranasan ko. Pero hindi ako sumuko. Bumangon ulit. Dito na nabuo ang chicken biryani. Idea namin to ng isa kong kapatid na nag-Dubai din. Mission nito na matikman pa rin ang ating mga ex-OFW, lalong-lalo na kung galing kang Middle East. Kasi for sure, kilala mo ang pagkain ito. At hindi ito bago sa'yo. Kaya umpisan mo na ang pangarap na gusto mo, kabayan. Ikaw lang ang makakagawa niya kung hindi ka mag-execute at lumabas dyan sa comfort zone mo. At malamang, lilipas na naman ang panahon hanggang plano na naman. At ito pa nga ang pinakamasakit, yung pagsisisi. Dahil hindi mo pa rin ito nagagawa. Labanan mo ang iyong takot at ihanda ang iyong sarili. Dahil hindi basta-basta ang tatahakin mo sa mundo ng pagnenegosyo. Bakit ko nga ba ito nasasabi bilang isang OFW? Yung pagnenegosyo na ihahalin tulad ko ito bilang isang OFW. Parang buhay mo din yan sa abroad. Sarili mo lang din ang dapat mong pagkatiwalaan. Lalong-lalo na yung lakas ng loob na mawalay ka sa iyong pamilya ng matagal na panahon. Stress at pagod sa trabaho. Kaya kung ikaw nga pala ay isang OFW or nasa Pinas na nag-uumbisang magnegosyo, may ginawa nga pala akong FB group. Ito, OFW Bicol PH. Kaya join ka naman. Magtulungan tayo. Mag-share para mas mag-grow pa ang ating mga pangarap. Kaya harapin natin ang mundo ng pagnenegosyo. Kung nakaya ko, malamang kaya mo rin. Magtiwala ka sa sarili mong kakayahan, kabayan. Magtiwala sa taas at magdasal. At teka nga pala, nakwento ko yung chicken biryani kanina. Kung nasa Naga ka nga lang pala, subukan mo naman. Poyang Special Biryani. Tapat lang ng SM City Naga. At flex ko na rin yung aking t-shirt. Proud Bicolano tayo. Uragot. Kaya kung interesado ka, PM ka lang or comment ka sa comment section sa baba. At kung may napulot kang aral sa video ito, lalong-lalo na nakarelate ka, huwag mo namang kalimutang i-heart. At i-follow na rin ang button sa taas. Basta Bicolano, Uragon. O siya, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Bye-bye!